Hello mga ka-abroad at hello rin mga ka-ex-abroad. Sana nasa maganda kayong kalagayan sa lahat ng oras sa ang panig ng Earth man kayo naroroon. Ilang araw din tayong nawala dahil nabisi tayo sa paghahanap ng ating bagong cellphone. Nabisi tayo sa pamumuraot, pambabarat sa FB market. So at ito na nga ang nangyari. Nakakuha tayo ng ating cellphone, pero it's not what you think. Bakit? Kasi lumang modelo itong kinuha nating cellphone. At ngayon ang tanong, relevant pa ba o okay lang ba na mas piliin ang S21 Ultra kaysa sa mga bagong mid-range phone? Sinasabi ko sa inyo, itong presentation na to ay walang bayad. Ito ay sarili opinion ko. So, ano man ang mapanood nyo, anong mamarin nyo dito ay galing sa opinion ko at walang nag-demand sa akin na gano'n ang sabihin. So, ito ang take ko dyan. Kung ang hanap nyo ay isang cellphone na reliable at gagamitin nyo sa mga pagkuha ng pictures, pagkuha ng video, eto ang sagot ko dyan. Napaka-relevant pa nitong ating S21 Ultra, Samsung S21 Ultra sa panahon ngayon. Dahil ito ay super fast pa rin, napakabilis pa rin, at saka yung kanyang mga cameras ay talaga namang hanggang ngayon ay top notch. Talagang one of a kind itong kanyang camera. 108 megapixels yung main camera niya. So, talaga namang napakalinaw mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Kung balak nyo lang ay bumili, let's say A54, yung isa sa magandang mid-range phone ngayon, which is kung nandito ka sa parte ng UAE, around more or less 1,000 dirhams ang presyo ng bago. While itong S21 Ultra, yung second hand nito ay makakakuha ka ng 1,000 dirhams din. Depende lang sa pamaburaot yan eh. Makakakuha ka ng 1,300 hanggang 1,000 dirhams. Kung ako, ikaw, mas pipiliin ko ito, mas kukunin ko ito. Dahil ito, bagamat 3 years old na to, kasi ito ay lumabas January 2021 at ngayon ay 2024, so 3 years na nakalipas. Ito pa rin ang pipiliin ko. Dahil sulit pa rin ang iyong pera. Dahil yung experience ng super phone ay hindi nawawala, andito pa rin. Bagamat ito ay outdated na, sabi nga, yung pinaglumaan, pero yung kakayanan nito ay hindi nawala. Andito pa rin siya, nandito pa rin sa loob ng cellphone na to. So, napakaganda mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. 6.8 inch Super AMOLED display, 120 refresh rate, at super fast 12 gigs of RAM. So, yung mga bagong mid-range ngayon, naglalaro lang siya sa mga 6 at nakamax sa 8 gigs of RAM. Ito, 12 gigs of RAM. At kung makukuha mo yung isang variety pa nito, mayroon pa siyang 16 gigs of RAM. So, talaga namang napakabilis. At ito ay nakuha natin 12 gigs of RAM and 128 gigs of memory. Sad to say, wala itong SD card. Walang SD card extension. At single SIM. Single physical SIM. Pero ito ay
katotohanan, dual SIM ito. Meron lang itong single physical SIM and then meron ito ng eSIM o yung, alam mo tawag doon, electronic SIM ba yun? Which is yung sa mga carrier mo direct na makukuha. Yung SIM na yun. Wala siyang physical SIM card. Iatat sa cellphone mo yung SIM na yun by the carrier itself. So, wag natin pag-usapan yun kasi hindi pa rin ako nakaka-experience nun. So, single SIM, single physical SIM. Pero, yung battery niya, long lasting. Kaya, minsan kasi yung dual SIM, kapag parehas na naka-open yun, malakas kumain ng battery. Yan ang katotohanan ng mga ka-abroad. Kasi, yung dalawang signal ng carrier ay kumakain ng battery yun. So, sa standby, mabilis, malubat, o malakas malubat yung inyong cellphone kahit na hindi nyo ginagamit kasi nga dalawa yung gumagana na SIM card. So, may advantage pa rin yung single SIM. Although, dual SIM, eSIM yung isa. Sa ngayon wala pa tayong kakayahan na magamit yung eSIM. Siguro, in the near future, gagamit tayo nun. Pero sa ngayon, single SIM. At with 5,000 milliamps battery niya, talaga namang kung hindi ka masyadong ang tawag doon na mapaglaro, hindi ka masyadong laging naka-online, maghapon, tatagal ang battery nito. Talaga namang sulit. And talagang sabi nga hindi pa ito ang panahon para malaos itong cellphone na to. At ayon sa mga bubuwit na ating mga nakausap at nakamaritesan, ito ay magkakaroon ng support hanggang 2027. So mayroon pa tayong 3 years na mag-enjoy para magamit ito. Although yung support, yung update, firmware upgrade, major update, abutin daw ito ng hanggang Android 16. And after that, 1 year of update para sa mga security patches. After 2027, kapag kahit hindi na ito sinusuportahan ng mga updates, magagamit nyo pa rin ito hanggang sa yung wala na talaga, wala nang juice yung battery, yung wala na kayong magawa, yung wala nang spare parts para mapalitan yung battery. Talagang disposable na siya pag dumating yung panahon na yun. Pero hanggat ito ay gumagana, hanggat nag-o-open siya, magagamit nyo. So, kung akong tatanungin nyo, tulad ng sinabi ko, relevant pa ba sa 2024 itong S21 Ultra? Ito, sagot ko. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!